umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ngayon. Sa araw na ito ay patuloy po tayo magsama-sama upang muling buksan natin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman at mapag-unawaan upang tayo po ay maging ganap at matagumpay sa ating pong paglalakbay sa daigdig na ito hanggang sa huling panahon. So, tayo po ay magkakaroon ng BS ngayon, Bible Study, at hayaan nyo na maging bukas ang bawat isipan upang lubos natin maunawaan ang ating pong maririnig ngayon. Kaya sa oras na ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20 hanggang 24. English version. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. For he that is called in the Lord being a servant is the Lord's freeman. Likewise also he that is called being free is Christ's servant. You are bought with a price, be not ye the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called therein abide with God. Father, we thank you for this scripture that you open for us today. We pray, Lord God Almighty, na patuloy mong alisin ang lahat ng mga takip o mga tabing na ito'y tumatakip, Panginoon Lord God, sa mga katotohanan nasa likuran ng scripture na ito at hayaan mong mahayag sa bawat isa, Panginoon, ang katotohanan nito na magbubuklod sa bawat isa sa amin at magbubukas sa amin, Panginoon Lord God, ng tamang landas na aming tatahakin hanggang sa huling panahon, Panginoon. Salamat po for the presence of all your heavenly hosts. And even, Lord God, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, that we are free, Panginoon, Lord God, to enter into your holy presence all day long. Father, we thank you, and higit sa lahat, nagpapasalamat kami because of your holy presence, O God Almighty. Open up our spiritual understanding and spiritual knowledge, Lord God Almighty, upang lubos namin, Panginoon, Lord God, maunawaan ang bawat katotohanan na ito po, our Diyos, ay mahayag sa araw na ito. Salamat po, and seal each and every one of us with the power of your blood and with the power of your resurrection, and even the word that is going to be revealed, Panginoon, I pray that this will continually have that great manifestation to each and everyone's life. Father, we thank you. We give you praise, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating topic for today ay about the real servant of Christ. Ang tunay na alipin, hindi alipin. Ayaw kong bigkasin yung alipin because I do believe that God ay hindi po tayo ginilang na alipin kundi bilang kaibigan at kapatid. Pero sa atin po ay bilang tayo po ay tao o hindi karapat-dapat doon sa kaharian ng Diyos bilang Gentile by nature, ibilang natin na tayo po ay alipin for Christ. Kasi parehas po yung meaning ng kwan sa Tagalog yung servant at saka yung slave, parehas na alipin. But now, we are no longer slave, but we are servant of Christ. So bakit kailangan po natin mapag-aralan ito at mapag-alaman? Kasi po, sa tinatagal ng panahon na ito ay patuloy na nagbubuklat at nagbabasa ng banal na kasulatan, ang bawat mga tao, napakahirap na maunawaan at matuntun ang tunay na kahulugan ng pagiging servant. Dahil po,
Akala kasi ng marami, kapag kasi sila'y nagbabasa na ng Biblia, pumupunta na doon sa kapilya, at umaawit sa Diyos, sinasabi that they are the servant, o sila po ay naglilingkod, o lingkod ng Diyos. Kaya lamang napakahirap, dahil once na sinabi natin na tayo po ay lingkod ng Diyos, pero ang buhay natin ay hindi po angkop doon sa layunin kung bakit ang Panginoon ay magpapakilala sa atin. Sinabi kong magpakilala dahil kailanman hindi natin makikilala siya maliban kung siya'y magpakilala pagkatapos na makapag-indwell sa ating buhay. Kaya napakalungkot dahil ito po ay imbes magbibigay karangalan sa Diyos, ay ito po ay sisira sa kanyang karangalan. Napakaraming mga tao na inaangkin at ang Panginoong Hesus ay siya ang kanilang Panginoon, kaya sa Kanya silang naglilingkod. Pero kung titingnan natin ang kanilang mga buhay, ay ito po ay isang napakasaklap na buhay dahil hindi po nagbibigay karangalan sa Diyos. So itong scripture na ito ay isulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang Korinto po ay nasa gitna ng Roma, isang napakalaking syudad. Nasa tabi ng pantalan at dito po dumadaong ang lahat ng mga business, mga barko, nagdadala ng mga businesses doon sa Korinto. At ang mga Korinto ay edukado silang lahat. Opo. Kaya mga ngalakal, mga businessmen silang lahat. Kaya lamang nung natakpuan ni Paul, sila po ay nag-ooperate ng divination in order na yung kanilang mga businesses ay umunlad at lumaki, magtagumpay sila. Kaya po, nung ipakilala ni Pablo sa kanila ang Panginoong Hesus, ay dito na tinanggap nila. Kinilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo na ito ay ipinahayag ni Pablo sa kanila. Ngunit kung titingnan po natin, napakahirap sa kanila na bilang kumikilala sa ating pong Panginoong Hesus, ay napakahirap sa kanila na mabitawan ang kahalagahan ng kanilang namulatang buhay. Dahil sila ay mga professional, mga edukado, kaya napagsasabay nila yung pagkilala sa ating Panginoong Hesus at yung ginagawa nila na business. So dito po focus. Pero maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, yung sulat niya at hindi lamang sa kanila, kundi para sa atin din, na sabi niya, kung ikaw, nung ikaw ba ay tinawag ng Diyos, ikaw ba ay alipin? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay alipin noon, kailangan hanapin mo ang iyong kalayaan. Dahil ang lahat, sabi niya, na tinawag ng Diyos ay malaya. So, ibig pong sabihin na kung ikaw ay malaya, ikaw ay lingkod ni Kristo. Yun po yung sinasabi ni Paul sa kanila. Dahil ang pagiging lingkod o pagiging servant para kay Kristo ay hindi po basta-basta. Dahil sa mundong ito, makikita mo at maririnig na ang dami pong nagbabahagi ng ebanghelyo ng katotohanan. Ang dami pong nangangaral sa iba't ibang dako. Pero ang problema, yung layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag upang maglingkod sa Kanya ay hindi po ito nakikita. Dahil ang lahat ng mga naglilingkod, ang sinasabi po rito
ay free man. Ibig kong sabihin, malaya. Bakit kailangan maging malaya ka? Saan ba tayo nabilanggo? So dito kailangan maunawaan po natin na bago dumating ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, bago siya magpakilala sa atin, at bago natin kilalanin siya, ay tayo ay alipin ng kadiliman sa pamamagitan ng batas ng laman. So ibig kong sabihin na tayo po ay nabartulina at nabilanggo sa ating sariling katawan na ito ay nilakipan ni Satan ng iba't ibang batas na ito'y umalipin sa atin. Kaya naging slave tayo. Wala tayong magagawa kundi sunod-sunuran kung ano ang gusto ni Satan na inilagay sa ating mga laman. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, bagamat si Pablo ay isang tanyag na abogado, pero nakita po niya ito, nasabi niya, alam ko ang mabuti. Pero yung mabuti na gusto kong gawin ay hindi yun ang nagagawa ko, kundi yung masama na ayaw ko. Kung gayon, sabi niya, hindi na ako ang nananahan sa katawan na ito, kundi yung kasalanan na nasa sangkat ng aking katawan. So ito yung law of the flesh, na ito kahit na anong gawin ng tao, kahit na napakabuti ang kaisipan mo, hindi mo kayang supilin ang batas ng laman dahil dito po tayo napapabilang under the kingdom of Satan. Kaya, nung dumating ang Panginoong Hesus, ay binuksan niya yung pintuan na nung sabi niya, I have overcome the world. At totoo po, na yung pagbubukas ng pintuan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ay upang tayo po ay malaya na, nalalabas kung gusto mo. Ang problema lang, yung nakasanayan mo dito sa daigdig na buhay, yun na yung pinapanindigan mo. Pero ang magiging bunga nito ay walang hanggang pagdurusa. Impyerno ang patutunguhan. So kung bakit po binuksan ng Panginoon yung landas para sa atin, dahil po naligaw yung kanyang bayan at napabilang sila sa atin. Bago po yan, nung hindi pa po nagkakasala yung kanyang bayan, hindi pa po sila nahulog sa mundo na ating kinagisnan, actually ang mission nila ay ubusin ang lahat ng mga pagans. Alisin lahat ang mga tao na nagbibigay kapamahalaan kay Satan para maging legal yung kanyang pag-ahari dito sa planet Earth na ito ay pag-aari ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng banal na kasulatan, the earth is the Lord and the fullness thereof. Pero inassume ni Satan ito nung pong nagkaroon na siya ng legal authority sa pamamagitan ng tao nung makuha po niya yung physical, yung pong physical na katawan, yung nagsisimbolo, nagbibigay ng kapamahalaan sa sino man maghari sa planet Earth. At si Satan po ang nakakuha nito. Kaya naalipin niya ang tao. Naakala ng tao ay tama yung kanyang buhay dahil mabuti yung isip niya. Pero tandaan po natin, hanggang tayo po ay nasa loob ng house of bondage, tayo po ay hindi malaya. Kaya makikita po ninyo ang daming lingkod na ating pong naririnig at nakikita. Sasabihin lingkod ng Diyos, lingkod ni Kristo. Pero tingnan niyo po sa TV, tingnan niyo po sa mga social media, nakikipagbangayan sila sa mga politika, sa mga batas ng mundo. Nakikipagbangayan. Actually, pagka sinabing lingkod, you are free man, ibig pong sabihin, kay Kristo ka maglilingkod. Because you are a servant of Christ. Kaya nga sinabi ni Pablo sa mga Korinto, na sabi, binayaran ka na ng halaga upang maging malaya ka, kaya huwag kang maglingkod sa tao.
Yun yung sinabi niya, huwag kang maglingkod sa tao dahil yung kalayaan mo ay ito ay para sa paglilingkod mo kay Kristo at hindi po sa tao. Kaya makikita po ninyo, napakasaklap. Dahil yung tumitindig na nagsasabi na sila ay lingkod ng Diyos, ay ina-identify pa rin nila sa pagkikialam sa batas ng mundong ito. Ang tanging sinabi ng Panginoon na daan para mapagtagumpayan ang daigdig at magtagumpay ang lahat ng mga tao ay iisa lamang na dapat dito ay ibuhos ng tao o mga lingkod yung kanilang atensyon. Na ang sabi niya, John chapter 17, ang sabi niya, nung nagre-report siya, sana Ama ay sila'y maging isa, kagaya natin na iisa, upang ang buong mundo ay malaman nila. So doon pa lamang, maraming nagsasabi na ang mga gobyerno, mga tao matitigas ang ulo. Pero ang mga tumatayo na sinasabing mga lingkod ng Diyos ay mas matigas ang kanilang ulo dahil hindi nila binibigyan ng kahalagahan yung katuparan ng heartbeat ng Panginoon. Ginagamit ang banal na kasulatan para tumanyag ang organisasyon na kanilang kinabibilangan at hindi po si Kristo kundi yung kanilang mga organisasyon. Dahil ang pagtanyag ni Kristo ay hindi lamang sa naririnig ng mga tao, kundi higit sa lahat yung makikinita nilang katotohanan sa buhay ng tao. Kaya po ang layunin kung bakit binuksan ng Panginoon, dahil nung lahat na po ay nagkasala, ay nilayon na po ng Diyos na ito ay alisin yung dividing wall between Israel or the Jew and the Gentiles. At binibigyan na ng pagkakataon na magsanib puwersa ang Jew at Gentile na makukumbert as a real church upang magsama-sama kasama ang Panginoong Hesus upang ibagsak ang puwersa ng kadiliman. Na dito kapag ito ay naganap at na-establish yung pagiging isa, ang sabi ng Panginoon, the world may know. Kaya makikita po ninyo sa dinami-dami ng mga nangangaral, sa dinami-dami ng pagpapahayag sa TV, sa lahat, pero nasaan ang bunga nito? Dahil ang mga Kristiyano ay hindi po nabigyan ng pagkakataon ang heartbeat ng Panginoon na dapat ito ang unang layunin na dapat maisakatuparan. Kaya po, ang batayan kasi ng pagiging servant for Christ ay yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulos na bago po umakyat 10 days before the day of Pentecost, bago mag-ascend to heaven, ang sabi niya, maghintay kayo sa Jerusalem sa upper room at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, and Samaria. Ang keyword po rito ng Panginoon ay yung pong salita, you shall be witnesses unto me. So, ito po yung servant for Christ. Hindi po yung dinadala mo yung banal na kasulatan at ituturo mo sa tao. Hindi po yun. Kundi yung katuparan ng you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria.
Alam niyo po, marami akong nababasa sa mga social media na ito ang ibutos natin. Kasi may takot sa Diyos at lingkod ng Diyos mga ito. Nagbabasa sila ng Biblia, kaya sinagot ko po yun. I'm very sorry, sabi ko, pero hindi lahat ng mga nagbabasa o nagtuturo ng Biblia ay lingkod ng buhay na Diyos. Gaano man siya katagal at ilang dekada man siya na nagtuturo ay masasabing lingkod ng buhay na Diyos. Hindi po. Dahil yung sinabi ng Panginoon, you shall be witnesses unto me, ay hindi po nabigyan ng katuparan. Alam niyo po, kung ikaw ay magwi-witness, kasi servant is the witness in the New Testament. Kung ikaw ay magwi-witness, pupunta ka sa piskalya. At sa piskalya ay gagawa yung abogado ng script galing sa'yo. Yung script na yon ay nakalanad lahat yung mga bagay na kung ano yung pag-witnessan mo. Kaya nung nakita yung pinag-aralan, yung script mo, may probable cause, kaya inaprubahan na madala ito sa husgado. Doon sa husgado, tandaan po ninyo, hindi po maaari na yung script na ginawa mo ay yun yung dadalhin doon at ibabasa pagkatapos magdi-decide ang hukom. Hindi po. Dahil yung script ay kailangan merong tatayo na aktwal na magpatibay at magpatunay at walang iba kundi ikaw. So yung banal na kasulatan, kaya tinawag na scripture. Dahil dito, naghahanap ang Diyos na tatayo in behalf of Christ, a perfect representation of His nature, to prove kung totoo yung scripture o hindi. Kagaya sa mundong ito, kung gagawa ako ng sulat at sasabihin ko, alam nyo, si ganito ay lasenggo. Pag nabasa mo yun, that is script, at hindi ka kaagad maniniwala, bakit hindi mo nakita? So kung ano yung nasusulat ko doon yung script, at nakita mo na lasenggo ka, saka mo sasabihin ay totoo. Ang daming mga tagapagturo na ang dala-dala ay yung script. Pero wala kang makikita na witness. Wala kang makikita na tatayo upang maging representation of Christ living nature na dapat ito ay kalakip ng Scripture. Sa mundo nga, kung may sasabihin ka, kung may binasa ka, at sasabihin mo, ay si ganito, ay nagpangit, sinabi ni ganito na ganito ang ugali niya, that is hearsay. Lumaganap yung binabasa mo, pero wala pang patunay kasi hindi nakikita. Saka lamang magiging guilty ang isang tao o isang nasusulat kapag ito ay napatunayan na. Kaya nga, bakit tayo po ay tinawag upang tayo ay mag-witness? Because in the New Testament, tandaan po natin, noong ibukas natin ang ating mga buhay, pumasok tayo sa buhay ni Kristo. Ibig pong sabihin, free man. Ibig pong sabihin, lumabas na tayo, kumawala na tayo
sa mundo na ating pong pinanggalingan. Yung mga ginagawa natin, nawalan na ng kabuluhan at nawalan na ng kahalagahan sa atin. Nawalan na ng kahalagahan ang mundong ito. Free man, yung sinasabi ni Pablo, na ang sabi niya, na lahat ng mahalaga sa akin, sabi niya, ibinilang ko na lahat ito ay walang saysay at walang kabuluhan upang mapagtagumpayan ko si Kristo. So, ibig kong sabihin na hindi maaari na itinuturo mo ang banal na kasulatan at sinasabi mo na ikaw ay lingkod ni Kristo, pero at the same time, hindi mo maiwan-iwan ang kahalagahan sa mga buhay na nandito sa daigdig na ito. Oo, tama yung sinasabi mo, kapatid. Pero kapag hindi ito pinatunayan ng iyong sarili, lahat ito ay walang kabuluhan. Kaya nga, makikita po ninyo, ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. Sabi niya, kung gusto mong lumipat sa akin, iwanan mo si Satanas. At kung ayaw, hindi mo siya maiwanan, huwag mo na, manatili ka na lang sa kanya, huwag mo na akong hanapin. So, kung usigin natin at suriin ang mga buhay ng lahat ng mga taong tumatayo as a servant for Christ, ano ang makikita mo? Oo, napakaganda. Yung kanilang mga sinasabi, pero nakikialam. Isa siya sa bumabatikos sa mga tao, sa mga politiko. That is serving two master. Hindi mo katanggap-tanggap ang sa Diyos dahil ang sabi ni Pablo, those who are called by God are free man. Then if you are free man, then you are servant of Christ. So free man, ibig sabihin na hindi mo na nakikita yung mundong na iniwanan mo, ang nakikita mo na ay ang kingdom ni Jesus Christ. Kaya po, minarapat ng Diyos na tayo ay tawagin to become a servant because in the New Testament, the risen Christ came to indwell Himself in our mortal being. Kaya may karapatan siyang gamitin tayo at upang ipakita kasi siya na yung nasa loob. I-express ang kanyang sarili through our mortal being concerning Him. Kaya nga servant, dahil katawan natin yung nagdadala. Ngunit siya yung mag-i-express through our physical being. Hindi po sa karunungan mo, hindi po sa kaalaman mo, hindi yung sinasabi ng bibig mo, kundi yung ipinapakita doon sa buhay o sa katawan mo na nakikita ng buong mundo. That is servant. At ang lahat ng gustong sumali o lumipat o pumasok sa kingdom ni Jesus Christ, lahat ay dapat they will also become the servant of God. Lahat yun, great and small. Wala tayong magagawa kundi at pipiliin kundi maging servant ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi tayo tatayo as a servant of Christ, then we still a servant of sin, a servant of darkness. Nakakalungkot kasi hindi po naiintindihan
Ang daming Bible school na nakatayo sa buong mundo. Pero bakit ang isang tumatayo ay hindi niya matalikdan ang kahalagahan ng mundong ito? Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng trabaho, pero hindi na po ito ang mahalaga sa atin. Ang mahalaga sa atin ay yung pong pagtayo natin upang ipakita yung tunay na katauhan ni Kristo o kalikasan ng kalangitan. That is servant. Because a servant in the New Testament is a witness unto Christ. Pagka sinabing, you shall be witnesses unto me, ibig pong sabihin, tayo po yung magiging representation ng kanyang pagiging tao, yung kanyang katauhan. Na ito ay nasusulat, na ito ay nababasa. Dahil kung walang tatayo as a representation of His living presence sa daigdig na ito, through you, ay hindi po maging totoo yung sinasabi mo at binabasa mo sa Biblia. Kaya napakarami. Sirang-sira na ang katauhan ng Diyos. Dahil ang dami-dami pong nagdami-dami pong nangangaral that they pretend that they are servant of the risen Christ. They are just pretending. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, to become a servant for Christ ay hindi po mahirap. Kaya nga anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, ang sabi niya, come unto me, you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Sabi niya, lumipat ka sa akin. Iwanan mo na yung mundong pinanggalingan mo. Yung sabi niya, kung napapagod na kayo dyan, iwanan na ninyo. Ginagamit ng maraming mga tagapagturo ang bersikulo na ito na kung may problema ka, pumasok ka, lumipat ka kay Kristo at ibibigay mo yung problema mo sa Kanya. Sino bang Diyos na tatanggap yung problema mo? Hindi naman siya ang author. Kundi ang author yan sa problema mo ay si Satanas. Ang sabi niya, come unto me, you are weary and heavily laden. Iwanan mo ang problema mo, ang kabigatan mo, ang kapaguran mo sa mundong pinanggalingan mo at lumipat ka sa akin na malaya. And I will give you rest. Take my yoke, for it is light, and learn unto me. Learn unto me, hindi po sa pamamagitan lang ng scripture, pero sa pamamagitan ng pagsama ninyo sa katawan na yan, then Jesus will demonstrate all the truth into your life. Demonstration of power and spirit. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, bago niyo sabihin that you are servant of Christ, suriin niyo muna ang sarili ninyo. Nasaan ang pag-iisip mo? Dahil ang pag-iisip natin, ito po yung nabilanggo sa karnal na buhay. At dito na rin po nahubog ang kaisipan natin sa katwiran, sa sarili nating katwiran. Kaya ito yung sarili nating katwiran. Kaya ang ipinaglalaban ng marami ay kung ano nababasa na sa Biblia. Minsan po nagmi-meeting po kami at may hiningi sa akin na actually mga papastor, mga kasama ko, may humingi sa akin na sabi, Pastor, huwag nating sasalingin kung ano pang bagay. Kailangan yun lamang yun lamang bagay maunawaan natin. O sige, Pastor. Pagdating namin nung meeting, may isang pastor na nagsabi, sabi niya, lahat ng ating pag-uusapan ay nasa Biblia lang. Ang pag-uusapan natin ay salvation lang.
Tapos, yan lang. Sabi ko, Pastor, kung gagamitin ko, the gift that God has given unto me, kung salvation ang pag-uusapan, sabi ko, napakalawak na usapin niya. Hindi po yung kaalaman na pinapangaral ninyo na kapag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Pagkatapos sabi ko, dadagdagan niyo pa na kahit na anong gagawin mo, kahit na magkasala ka, ang Diyos ay gagawa ng paraan para maligtas ka. Ano ginawa pa natin ng Diyos na uto-uto? Ginawa pa natin ng Diyos na siya ay anong tawag doon? Konsentidor. Hindi po. Dahil yung pagkatawag natin ay napakahalaga. Nung tinawag tayo ng Panginoon, ay tinawag tayo para maging malaya tayo. Na yung kalayaan na yon ay upang tayo po ay mamuhay sa kanyang piling. At ang mundong ito, hindi na po kalikasan ng mundong pinanggalingan natin, a house of bondage through the law of the flesh, kundi mamumuhay na tayo sa piling ni Kristo at ipakita sa buong mundo yung realidad ng kanyang pagkatao and the nature of a heavenly kingdom, makikita na sa atin. Kaya tayo po yung witness and a servant because tayo yung nagdadala yung reflection ng katotohanan in heaven and in the nature of God. Hindi po binabasa yung kasulatan na walang nakikita sa buhay mo. Kailangan kung ano ang nasa scripture na naunawaan mo, siguraduhin mo na namumuhay ka dito. Mabuti pa nga itong mundong ito, naunawaan nila yung servant o witness. Bakit? Kasi pagka sinabing magnanakaw yung taong yun, talagang magnanakaw, makikita mo. They prove to themselves that they are, na sila po ay magnanakaw. Kapag sinabing lasinggero yun, talagang makikita mo dahil ipinapakita na lasinggero talaga. That is a witness of sin, witness of darkness. Pero tayo mga Kristiyano, sasabihin mo lahat yung nasa loob ng Biblia, pero nasaan yung mag-witness? Nasaan yung buhay na yung itinatas natin na pag-witnessan natin that we can prove that He is a great God, that He is a powerful God. Wala po. Kaya po tandaan po natin na nung tinawag tayo ng Panginoon at sama-sama tayong lumabas from the house of bondage, ang unang na-establish po rito ay yung pong heartbeat ng Panginoon to be as one together. Hindi po watak-watak na mga Kristiyano at sasabihin mga servant ng Diyos, hindi po dahil ang servant ng Panginoon ay nananahan lamang sa iisang koral, iisang sheepfold, na iisa ang shepherd, it is the Christ. Kalahin mo yung isa sasabihin na lingkod ng Diyos, pero yung isa sasabihin lingkod din ng Diyos, pero di sila nagkakaunawaan. Hindi po ganon. Ang nasisira po ay ang karangalan ng Diyos. Dahil yun yung dinadala po natin. Kaya nga ang Panginoon kung bakit niya hinanap ang kanyang bayan. Bakit niya, kahit sa likuran ng kanila pong katigasan ng kanilang mga puso, katigasan ng kanilang mga ulo, hinanap niya. Ang sabi ng Panginoon, hindi dahil sa kanila kung bakit ko sila hinanap, kundi dahil sa aking pangalan.
Dahil dala-dala nila ang pangalan ng Diyos. Dahil doon sa covenant ni Abraham, between Abraham and God, kaya po dala-dala nila yung pangalan ng Diyos, ngunit nasisira dahil sa kanilang katigasan. Kaya kailangan niyang hanapin dahil yung covenant niya kay Abraham, it is an everlasting covenant. Ngayon sa atin, as we enter into the life of Christ, ito ay pumapasok din tayo through His blood, a covenant relationship. Na yung covenant na yon ay tayo po ay iniiwanan na natin ang mundong pinanggalingan natin at pumasok na tayo sa Kanya to stand in His behalf in this world. Pero anong nangyayari? Maraming pagkakataon na imbes na maparangalan ang Diyos, nasisira, nadudumisan. At inuulit ko po, to become a servant of Christ is to be a witness unto Him. To be a witness unto Him. Or else, impyerno na ang patutunguhan natin. Nakakalungkot dahil andoon pa sa social media, mga papastor sasabihin, nayuyurakan na ang mga masasamang espiritu ang ating bayan, ang ating bansa. Dahil sa isang gawain na ito ay nahatulan at hinuhusgahan ng Amerika, the only Son of God. Labanan natin ang sabi nila. Ibagsak natin sila sa pamagitan ng panalangin at pagkikipagdigma. Totoo yun. Napakaganda ang kanila pong suhestyon. At that is the only way upang ito ay madurog natin ang kadiliman dahil ang layunin kung bakit pinag-isa ng Diyos ang Hudyo at ang Gentile by nature ay upang wakasan na ang labanan ng tao, ngipin to ngipin, wakasan na at harapin na maging isa sila upang harapin na ang lahat ng pwersa ng kadiliman maging si Satan. Yun po ang layunin. Napakalungkot. Dahil sinasabi nila, oo, tama po na makipagdigma tayo, lumaban tayo. Pero usikin muna natin, tayo ba ay nabuo na doon sa hambit ng Panginoon? May karapatan ba tayo na sabihin na tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay watak-watak? At lahati-hati sa iba't ibang mga pader ng organisasyon. Ang masaklap pa, ang mga Kristiyano pa ang nagpapakita. Manalangin tayo, tawagin natin ang Diyos. Huwag niyong gawin ang Diyos na ganun lang. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Creator. Ano ang karapatan mong tawagin? Para tugunan ang iyong hinihingi. Para tugunan kung ano yung mga ninanais mo. Tatawagin mo ang hari ng mga hari. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung yung hari ay dumating dito, wala kang karapatan na tawagin siya, kundi ang karapatan mo ay hanapin siya.
At kung natagpuan mo, manatili ka sa kanyang piling at sa kanyang piling, dito ay matagamitan ka ng kanyang kapangyarihan for you to become a witness. Ang dami ng ginagawang digmaan sa spiritual na mundo. Tumatawa lang ang demonyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kung ang tahanan ay nahati, kailanman ang tahanan na yan hindi tatayo. And we proclaim, tayo po ay idinideclare po natin na tayo ay servant ng buhay na Diyos sa ganitong sitwasyon. Kiniklaim pa yung mga nasa Biblia. Kung sasabihin, nagtuturo, sasabihin na ako'y lingkod ng Diyos. Dahil multi-millionaire, sasabihin niya, I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Ipinapamukha sa mga papastor yung word na yun. Bakit? Sa kanya lang ba naka-address yun? Actually, nung sinabi ng Panginoon yun, ay hindi po naka-address sa individual. It is addressed to the whole Israel. I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Pero tayo mga Gentiles, nabasa natin, inaangkin mo dahil multi-millionaire ka, may karapatan kang sabihin, pero sabihin ko po sa inyo, it is not came from the living God, that wealth that you have, but it is came from darkness for you na manatili na nakabilanggo sa daigdig na ito. Madali lang sabihin, hinggil sa Diyos. Madali lang sabihin yung mga nasusulat. Pero napakahirap patunayan kung buhay ang kailangan ilantad natin sa daigdig na ito concerning Christ. Napakahirap. Dahil hindi po ito inuusig ng maraming Kristiyano. Basta sa kanila may ituro sila. Basta sa kanila meron silang ipahayag. Pero hindi po yun. Because we are not called to teach the Scripture, but we are called to teach through deeds. Sa pamagitan ng buhay. Ikot mo yung Scripture, pero kailangan sa'yo makikita. That is witnesses unto me. Buhay na ipapakita natin ang tunay na katauhan ni Kristo. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, wala pong problema na maging multi-millionaire ka. Wala pong problema na marami kang mga kayamanan. Pero, ang tanong ko sa iyo, nasaan nakapokus ang pagpapahalaga? Is it the kingdom of Jesus Christ or the kingdom of darkness? Ang kayamanan, pagdating ng panahon, mawawala ang lahat yan. Malulusaw lahat yan. Pero, yung paglilingkod mo kay Kristo, magunaw man ang daigdig, you will stand forever sa kanyang piling after eternity. Yun po ang katotohanan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, bago natin sabihin that we are servant of Christ, sa mukha ng mga tao sa daigdig na ito, prove yourself first. Una sa lahat, are you within the one seat hall? Tayo ba ay napag-isa para kay Kristo? Naging isa, hindi na unite. Because the word unite or unity, it is the word of man. But the word as one together, it is the will of God. Kaya ang daming nananalangin, ipanalangin natin na magkaroon ng unity. Nagkaroon na ngayong unity.
pader, yung mga organizational wall, hindi naman naalis. Yung mga katuruan, yung mga doctrines, hindi naman naayos. Ang tunay na doktrina ay yung nakikita sa buhay ng tao na nagaganap. Hindi po yung naririnig, hindi po yung nababasa, dahil ang Biblia ay walang halaga kung walang katuparan sa buhay ng tao, aktwal na makikita. Dahil kung minsan ginagawa natin, para bang yung batas dito sa mundo, itinuturo ang batas sa tao, pero di niya tinitingnan yung sarili niya kung siya mismo ang magbabayolate doon sa batas na itinuturo. Ganun na rin ginagawa sa about the kingdom of Christ. Itinuturo pero di tinitingnan yung kanyang sarili kung nasaan tumatayo siya. Kung siya ay nagsiserve sa two master or the kingdom of God or the kingdom of Satan. Kaya nga merong isang, nung kung kami ay nagkaroon ng seminar, kasi napasama po ako doon sa mga Kristiyano na maraming may idolatry. So, ombudsman. Habang nakatupo ako, may tumayo na isang abogado. Nang sabi niya, bakit mga papastor ang kailangan tawagin para sa moral recovery? Di naman nila alam ang batas. Hindi ko napigil ang sarili ko at tumayo ako. Sabi ko, attorney, totoo po, sabi ko, hindi namin alam ang batas, pero kami ay tunay na lingkod ng Diyos, sabi ko, di naman namin alam ang batas, pero namumuhay na kami sa batas. Hindi katulad na ninyo na alam ang batas, pero tinitingnan ninyo yung batas sa buhay ng tao, pero yung sarili ninyo, hindi nyo tinitingnan kung nagbabayolate kayo dito o hindi. Ganon din ang nangyayari. Nakakalungkot. Nakakahiya na makita sinasabi, this is the king, this is the servant of the risen Christ. Nakakahiya. Kaya po, patunayan po natin. Pusigin po natin. Dahil ang pagiging servant ay hindi basta-basta. Because all the servant of Christ are free man. Hindi na po alipin sa daigdig na ito. Hindi na po nandoon, hindi na po siya namumuhay doon sa house of bondage. Pero malaya na. That is the servant of Christ. Alam niyo po, ganito po ako kung magsalita because masakit na makita ang lahat sa maling aspeto. Kaya una sa lahat, kailangan we need to practice ang malayang buhay. Kunin natin yung sinabi ni John the Baptist nang sabi niya that he is increasing and I am decreasing. Ibig kong sabihin, nung bago siya dumating at pumasok kay Kristo, 100% ang kanyang buhay dito sa daigdig na ito. Pero nung siya po ay pinanganak at kinilala niya ang Panginoong Hesus, ay unti-unti na nababawasan yung percentage niya dito sa daigdig at nag-i-increase yung buhay na kay Kristo. At sa tagal ng panahon, naging 0% na siya dito at 100% na in the kingdom. Kaya nung hilingin ng damsel ang kanyang ulo, wala siyang takot na nasa kanya at walang pagtangke. Ibinigay ang ulo at pinutol, inilagay sa platters yung ulo ni John the Baptist at ibinigay sa damsel. So ibig mong sabihin, nagpasalamat pa. Dahil napadali yung kanyang pag-abroad sa langit.
bilang tayo po ay mga servant for Christ, takot na takot sa pandemya. Na may nagsasabi na, Son of God daw na, pinaparusahan ng Diyos ang buong mundo. Tandaan po ninyo, ang Diyos hindi po niya layunin na parusahan ang mga tao. Kundi yun po yung kalikasan ng mundong nakagisnan po natin. Na dito po kumikilos ang kadiliman upang alipinin ang lahat ng mga tao. But Christ came to set us free. Pero nasaan yung kalayaan na yan? Hallelujah. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ang tanong ko rito, handa ka ba na tumayo sa panig ni Kristo at iwanan ang kingdom ni Satan through the law of the flesh? At kung tayo man ay namumuhay dito sa laman, bilang luklukan ng ating pagkatao habang nabubuhay po tayo, ay gagamitin na lamang for God's glory. Ibibigay ang katawan natin as His throne, trono niya, upang to grab the whole world from Satan's dominion. Isa lang ang susi nito. Establish the heartbeat of God as one together. Or else, maraming mapapahala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Father, thank you for this day that we gather together. I pray, Lord, that Almighty, that every word that is being revealed will be accomplished or established to everyone's life. I pray, O God Almighty, that kami po ay magiging ganap, na magiging yung servant ng Panginoon. As you are going to fulfill your mission here on planet Earth. Bigyan ng lahat ng tapang at kapangyarihan to stand in your behalf, to show forth the reality of truth to the whole world. But I pray that everyone, Lord, ay magkaroon po ng malalim na pagnanasa to accomplish or to establish your heartbeat, that everyone must be one together for you. Father, I pray that your favor shall fall to each and every one, and that everyone, O Lord God Almighty, will joyfully have their journey here on planet Earth up to the end of time. I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, that everyone will rejoice in the fellowship of your suffering. Father, we thank you. We give you praise in Jesus' mighty name.